Bakit nga ba nangyayari yung food addiction? Particularly kasi sa mga Pilipino, ang issue kasi is sugar addiction. Hindi lahat ng asukal matamis. Pag sinabing asukal, lalong-lalo na yung mga pinaka-nakaka-addict are not really sweet. Ano po? Ano po ba yan? Rice, bread, noodles, colored drinks, soft drinks, juice, even yung mga natural na pagkain akala mo healthy, addiction pa rin because of the sugar. Prutas, for example. Pumapasok tayo sa cycle ng food addiction is because of that sugar. Ano? Kasi sugar has that effect, yung insulin effect. Ano yung insulin? Insulin yan yung hormone na tinatawag nating building hormone, anabolic hormone yan. Kapag kayo kailangan mag-impok sa panahon na ang katawan ninyo kailangan mag-build ng muscles, ng taba for future use, yun po yung hormone na gumagana. Pag ngayon ang insulin na susobrahan sa paggana sa loob ng katawan, ano po nangyayari? And mga kabataan, pay attention ha. Kasi siguro yung mga manonood dito, maybe for now, hindi pa ninyo problem, no? Wala pa kayong high blood pressure, wala pa kayong diabetes, di pa kayo na-stroke. But remember, sa paligid ninyo, napakarami na pong namamatay because of that. Heart attack, stroke, diabetes. Every time kasi mag-i-impok tayo ng insulin, every time that we stimulate insulin, ayan ang nangyayari. So more insulin stimulation, more fat deposition. Pag lalo tayong lumalaki, lalo tayong tumataba, dun na pumapasok yung cycle ng maraming sakit. Kaya kahit bata ka pa, sa ngayon, your body can still handle it, but later in life, your metabolism will slow down. Hindi mo ba napapansin sa paligid ninyo, ang mga tao habang tumatanda, ano nangyayari sa kanila? Tumataba. Pansinin niyo, tingnan niyo mga pictures niyo from before, right? Even sa mga kabataan nating nanonood dito, take a picture of yourself now. 10 years from now, take another picture, tingnan ninyo. The Lord has blessed me, yung mga pantalon ko noon, nung bata pa ako, na isusuot ko pa rin ngayon. I have clothes from like when I was still like 17 years old. So yung waistline ko naglalaro lang siya between 23, maybe maximum 25. All by the glory of God. Kasi yung mekanismo na yun, nilagay na niya sa katawan natin, the capacity na i-heal ang sarili nito, the capacity to maintain our weight. Kailangan lang natin maintindihan, ano po mga kapatid, you can heal sa pamamagitan lamang ng tamang pagkain. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam, mag-message lang kayo sa page, mag-join kayo sa group. Ito po yung food guide na dapat ninyong kabisaduhin, dapat ninyong ma-download, dapat ninyong malaman. By following that, at pag-join sa group, nandyan yung mga resources, ayan po yung group, join lang dyan.